Yan. Good day sa inyo lahat. Panibagong proyekto naman, panibagong pyesa natin pagkakabalahan. Alright, Peter nga pala from JM Tattoo. Taiwan based tayo, no? Bali ngayon, for today's video, ang pyesa natin ngayon is geometric. Yan, lineworks na naman. Diba? Last time, lineworks din tayo, pero ngayon, lineworks pa rin tayo. Bale, ito extension na to nung unang tattoo ni client, and ako rin ang may gawa ng lower part. And ipapakita ko rito sa last part yung yung unang tattoo na nagawa sa kanya. And dito muna tayo mag-focus. Bali dito, pinayagan ako ni client na ako mamili ng mga geometric designs na mga piece na gagamitin para sa binti niya. Para sa project na to, pinayagan niya ako, and malaya ako nakapaghanap ng mga pyesa para mailagay sa kanya. And nagkasundo naman kami. Nagustuhan naman niya yung mga napili ko, and yun, inilapat na namin agad ngayon. Bali dito, mag-share tayo ng mga karanasan tsaka mga techniques na natutunan dito sa pyesa na to. And dun muna tayo sa mga sa mga materials na gamit natin. And disclaimer lang, hindi tayo sponsored artist na, bali share ko lang din talaga yung mga piyesang gamit ko rito. Sa liner natin is gamit ako rito ng 9RL para doon sa pinakamanipis. And sa power line ko is 14RS. Meron din ako ginamit dyan na 9RS. Tapos sa shader ko is 23 round magnum tsaka 15 M1. Yan, puro siya. Karamihan sa kanya MO cartridge, tapos the rest dito na sa Taiwan nabili. Siya, local brand ng Taiwan. Pero siguro baka siya, gawa siya sa China, pero dito na lang siya inilabas. Anyway, bali dito ang pinaka-share ko lang naman syempre pag lineworks, kailangan huwag mamadaliin, ibaw ng maayos yung natin, yung needle, tutukan yung paglilinya. Tapos ang technique lang naman dito, para makagawa ng isang linya na maayos, is proper breathing lang, no? Kapag naayos mo yung proper breathing mo, nasundan mo yung stroke na kaya ng kamay mo, abot ng kamay mo, magagawa mo yan siya. Bali dulo-dulo lang naman yung gagawin mo dyan dulo-dulo lang. Kung hanggang saan lang yung range na kaya ng kamay mo, abot ng kamay mo, hanggang dun lang. Huwag mo ipipilit na mag-extend, kasi pag nag-extend ka, maniwala ka sa akin, yung linya mo dun sa dulo may chance ang tumabingi, kasi hindi naabot ng range ng kamay mo yun. Gagalaw ng arm mo, yung mismong kamay na nakahawak doon sa machine is mapipilitan mag-extend. Pag nag-extend yun, automatic pag gumalaw ang braso mo, gagalaw na rin lahat yan. Sa paglilinya, kailangan talaga pasensyoso ka, kasi pag hindi ka pasensyoso sa paglilinya, minadali mo yan, magiging problema mo yan bandang huli. Tapos doon naman tayo sa power line. Hanggat kaya mo siyang ibaon ng mas maayos, ibaon mo siya, kasi hindi siya katulad ng liner na nagpe-penetrate agad. Hindi siya katulad ng liner. Ang power line is madalas RS ang gamit. Tapos syempre ang RS, may kita mo yan kung tititigan mo na mabuti. May mga kalmot-kalmot yan. Baka mamaya akala mo na siya, solid bold line, pero may mga kalmot-kalmot yan. Ingatan mo na hindi siya lumabas. May maano mo naman yan mapiprevent mo naman yan makikita mo na maigi. Pag hinagod mo, pag pinunasa mo na siya, makikita mo yun, may mga kalmot-kalmot siya sa gilid. Mapiprevent mo yun basta maayos lang yung paggamit mo ng power line. Tapos syempre, huwag mong itataas ang voltahe mo ng walang rason, kasi baka mamaya tinaas mo yung voltahe mo, nagsuffer naman yung skin, diba? Baka may chance na umumbok kasi yun. Pag yung finished product nun, baka mamaya umumbok. Mahirap pagka umumbok ang balat. Wala nang remedyo kasi doon. Siyempre, hindi mo siya magiging problema sa umpisa, magiging problema mo siya pag healing process na. Kasi siyempre, magtataka si client bakit nakaumbok, 'di ba?
Yun yung tinatawag nila, common na tawag nila na keloid. Hindi ko alam kung anong tamang tawag dun eh. Pero ang keloid, diba, syempre, nanggagaling yung sa malalaking sugat. Diba? Hindi ko alam kung anong tamang term dun, anong tamang tawag dun. Pero, keloid ang nakasanayan tawag dun. Tapos pagdating sa ano natin, sa ink pala natin, dynamic lang talaga gamit ko, dynamic triple block. Tapos, sa ano natin, sa mga ink glide, mga ordinaryong ink glide lang yung mga yan. Hindi naman kasi tayo sponsored artist, and nasa Taiwan kasi tayo, kaya if just in case man na mag-apply tayo for sponsorship, hindi lang natin ma-avail kasi nga nasa malayo tayo. And hopefully sana pag-uwi natin ng Pilipinas yung mga pag-avail tayo ng mga sponsorship, diba? Sana all. Tapos dito sana natin, dito sa selection ng design, gaya na sabi ko nga kanina sa first part ng video, hinayaan ako ni client yan, pero meron siya diyang gustong pyesa na idinagdag sa likod niya. Mamaya makikita nyo rin yun. Tapos ayun, diskarte ko pala dito, kung may mapansin ninyo, diba? Hindi natin may iwasan na nabuburan tayo ng stencil. Kada wipe kasi natin ng pamunas, syempre hindi natin may iwasan na talagang tamaan siya ng pamunas. Ang diskarte dyan, pag alam nyo malapit na mabura, linyahan nyo na, or i-bloodline ninyo. Sa halimbawang realism yung gawa ninyo, i-bloodline nyo na para to secure ng pattern. Depende na lang kung talagang sobrang galing ninyo pagdating sa mga freehand, makukuha nyo pa rin siya. Pero pagdating kasi sa ganyan, safety na yan, i-safety nyo na yung pattern kaysa sa mawala. Mahirap kasi pag naburahan ng pattern, sobrang hassle. Tapos ito, halos parating na tayo dun sa part na yung sinasabi ko sa inyo, yung twist. Dito magtataka kayo bakit ganito yung napiling pyesa. Wala naman akong magagawa, diba? Kung talagang customer's choice yan. Ayan yung logo nila ng One Piece. Hindi ko alam kung si Luffy ba yan. Ayan, yan yung gusto ni client. Yan yung twist ng tattoo niya. Gusto niya kasing lagayan. Matagal na niyang inaawit sa akin yan. And the rest of the design ako na ang namili. Ako na ang creativity lang. Kaya rally nyo lang yung creativity ninyo pagdating sa mga ganyang sa mga ganyang geometric, mandala, Polynesian. Mas maganda pa nga gumawa ng mga ganito kasi sarili mong style yung nagagamit mo. Sarili mong creation yung mo nagagawa mo kumpara dun sa mga kokopyahin sa internet, kokopyahin na lang sa diba? Much better yung ganito. Mas para sa akin parang mas challenge ako na gawin kasi nga siyempre iba pa rin pagka nai-enjoy mo talaga yung ginagawa mo. Hindi lang about sa hindi lang about dun sa kikitain mo, hindi lang dun about sa sa ibabayad sa ni client, diba? Iba pa rin pag nag-i-enjoy ka talaga sa ginagawa mo. Ang enjoyment sa pagtato hindi lang nakukuha sa binabayad ni client, nag-i-enjoy din kami. Ito para sa mga kliyente namin, nag-i-enjoy din kami depende dun sa pyesa na ibinibigay. May mga pyesa kasi na let go kami kung ano yung kakayanan namin. Lalo ang yan yung remarkable words na binibigay sa amin palagi ni client, yung ikaw nang bahala dyan bossing, yung ganun. Sarap sa tenga, promise. May tiwala kami sa bossing. So sa tenga nung ganun, yung bibigyan ka ng freedom ni client na gawin mo yung gawin mo yung comfort mo. Pero syempre sa tulad ko rin kasi na nag-i-explore na mina-maximize ko na rin yung limit ko. Yun, mas gusto ko pa rin talaga rin gumagawa ako ng sarili ko. Mas masarap sa pakiramdam na after dun sa struggle mo dahil para sa sarili mo, bago ka lang dun sa pyesa na ginagawa mo, ma-achieve mo siya, diba? Hindi man perfect, pero at least kahit paano alam mo sa sarili mo na nagawa mo siya ng maayos. Iba kasi yung feeling nun, daig ka pa na ng binayaran ng may tip. Yun yung kagandahan sa pagtatato. Tapos syempre bonus na yun, yung bibigyan ka ni client ng magandang recommendation, i-recommend ka sa mga tropa, diba? The next day may kliyente ka na ulit, diba? Iba yung ganun.
big bonus talaga yun. Tapos dito sa ano niya, sa pyesa na to, power line na ginamit ko rito para mag pop out. Kasi pag hindi ko pinower line to, kakainin to ng buong design. Tapos kung makikita nyo dun sa may upper part, puro tuldok yan, pointillism lahat ng ginamit ko dyan para maiba naman, diba? Bali wala tayong pinagayahan dito, sariling lang, experience lang yung dala natin dito. Pero dito sa One Piece, i-colored yan. Gusto niya i-colored yan. Yan lang yung nag-iisang colored. Possible na yan lang yung nag-iisang colored dun sa buong tattoo niya. Pinagbigyan natin si client kasi si client talaga gusto talaga tong logo na to. Matagal na niya sa akin nakakawit yan. Diba? Magiging Regine Velasquez na nga siya kakaawit ng Luffy na yan. Hindi ko alam. Baka fanatic siguro siya ng One Piece. So, sa ano pala, sa mga sa mga nagtitiwala at lubos-lubos na sumusuporta, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat dun sa mga pag-like ng mga videos. Malaking sa akin yun. Malaking boost sa moral ko yun bilang isang tattoo artist. And syempre, uulitin ko ulit. Pa-follow ako ng aking mga social media account, gaya ng Facebook page, Facebook account ko. Tapos sa aking YouTube channel, pakit na rin yung subscribe button tsaka notification bell para palagi kayong updated sa lahat ng aking mga videos na gagawin. Tapos meron din ako Instagram, nasa dulo ng video yung mga QR code para i-scan nyo na lang, diba? Para nyo na lang, ipipicture nyo na lang, may scan nyo na yung link. Tapos dun sa sa aking Facebook page, message niyo ako dun sa lahat ng gusto magpatato all around the world. Promise. All around the world. Sa lahat ng gusto magpatato, message niyo lang ako sa aking Facebook account. Dalawa yung Facebook account ko, kahit alin doon nasagot ako. Lahat yun active. May purpose lang kung bakit ako nagdalawang account kasi kailangan ko yung isa for family and yung isa naman para sa business. Ayoko kasi naghahalo-halo. Hindi siya ginagamit sa kalokohan, wala akong pinagagamitan na sa mga nag-iisip. Okay. Tapos message nyo lang ako doon sa lahat ng gusto magpatato. Lagi ako nag-reply. Tapos sa mga kapwa ko na taga rito sa Taiwan na mga OFW din, pwede nyo message sa aking line, sa aking Instagram, sa aking TikTok account. Yan. Pa-follow na rin ako sa aking TikTok account. Nandyan din yung link sa nandyan din yung QR code sa dulo. Maraming salamat palagi sa laging pagsuporta sa aking mga gawa. Kilala niyo na kung sino kayo. Makakabawi din naman ako sa inyo pagdating sa dulo. Ayan. Eto, bali halos patapos na yung natin, Bali patapos na yung video natin and enjoy nyo na lang yung buong natitirang part pa ng video and abang-abang tayo dito sa second part nitong tattoo na to. And salamat ulit sa lahat mga sumusuporta palagi. Ingat kayo palagi. And palaging pagka magpapatato tayo, choose wisely dun sa artist na gagawa. Yun lang magiging payo sa inyo ni kuya nyo. And ingat kayo palagi. God bless. Bye bye mga chop chop.
a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm on